Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay June 17, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Keys of the Kingdom. Ano ang mga susi ng kaharian ng langit? And yung scripture po natin ngayong araw is Matthew chapter 16 verse 19. And yung sabi po dito sa ating concept, topic na Keys of the Kingdom is Jesus used the phrase Keys of the Kingdom in Matthew chapter 16 verse 19 to describe the spiritual authority and trust to the church, particularly through its leaders. These keys symbolize the right to proclaim the gospel, opening the door of salvation to those who believe, and the responsibility to maintain order and purity within the church through loving correction and discipline. The authority doesn't come from human power but from Christ himself, who rules his church and entrusts its stewardship to his people. And the scripture po natin na Matthew chapter 16 verse 19, ang sabi po dito, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whenever you bind of earth shall be around in heaven, and whenever you loose on earth shall be loosed in heaven. Sa Tagalog po, ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahuntulot mo sa lupa ay hihintulot din sa langit. And yung teaching number 1 po natin is, ito po yung tatlong, the keys of the kingdom refer to the authority of the church too. And yung first teaching is, preach the gospel to open the door to the kingdom. Sabi po dito na, mag-preach tayo, magsalita tayo, magbahagi tayo ng gospel na nakasulat sa Bible para yung mga hindi believers is mabuksan na rin po nila yung door ng heaven. And teaching number 2, prohibit certain practices according to the Bible. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na yung mga practices po na nakasulat sa Bible ay sundin po natin ito. And teaching number 3, permit certain practices according to the Bible. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na kailangan po na may permit po. Yung hindi yung sa Bible po, yung according sa Bible na mga practices kailangan na permit po, na katulad din po sa prohibit na dapat po yung mga practices sa Bible ina-apply po natin sa ating sarili. And application number 1, share the gospel, open the door to the kingdom. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na i-share po natin yung gospel na nakasulat sa Bible para po ma-open natin or ma-open ng mga unbelievers yung kingdom or door ng heaven. And application number 2, submit to godly and biblical church leadership. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na isubmit natin yung godly and biblical church na tayo ay maging leader, lahat tayo. And application number 3, settle dispute within the family of God. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na isettle natin yung mga bagay na pagkakalat natin sa nation, sa buong nation ng gospel, na para ma-open nila yung door ng kingdom, heaven, and i-dispute po natin ito, lalong-lalo na po sa family of God. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.